Guys, magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. I'm Chris MTV, muling nagpapakita sa inyo. At topic natin ngayon ay ang tungkol na naman sa mga DVM. Ito pong ating ngayong talikayin. Itong si Congressman na kilalang isang magaling na artista sa atin, no? Pelikulang Pilipino. Media, ang di umano'y balitang kahit ilang beses pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos ang gawin sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang Yan mga banat naman ng mga Marcos. Wala nang katigil-tigil ang banat nila sa mga Duterte, no? Na wala naman silang dahilan at nakikitang problema sa panahon ng ating mahal na Pangulong Duterte. Isang magaling na Pangulo at nakilala sa buong mundo ang ating bigating at magaling na presidente ng Pilipinas, Mayor Duterte. Inangaan at sinimba ng sambayanang Pilipino. Alam niyang galing, tapang, upang labanan ang anumang masamang elemento sa ating lipunan. Yan ang katotohanan sa ating mga nasaksya nung siya'y naupo sa ating lipunan. Isang palakpak para sa ating sambayanang Pilipino. Yang administrasyon ngayon at kahit anong pilit niyong itago ang katotohanan ay tila walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasa na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Actor, politician, dating mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez, tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buo. Yan, kilala natin si Congressman Richard Gomez na maganda ang top record sa lugar ng Kabisayaan, Ormoc City. At ang mga kapakanan naman ng mga Marcos, wala daw nagawa ang Duterte. Ng panahon ng Duterte. Anong wala? Ang laki po ng pinagbago sa panahon ni Tatay Digong Duterte na dating palakpakan. Ay, nako naman talaga kayo mga Marcos. Kung wala naman po kayong magandang gawin sa Pilipinas, huwag na lang po kayong maghusga sa kapwa nyo na kayo naman ang talagang mayroong mga masasamang ginagawa. Buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Chris MTV. At pinutin lang po ang bell button para patuloy-tuloy po ang inyong pagsubaybay sa aming mga bagong
i-upload na video. Eto na nga mga kababayan, matapos tila pilit sabihing peke di umano ang drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga mambabatas ng House Quad Committee at Kerwin Espinosa tila nasampal ng katotohanan at tila tinamaan kay Richard Gomez. Nako. Matapang nananim Nagamit na naman si Kerwin Espinosa. Nakakulong na ito. Bakit nasalaya na naman ito? Talaga bang hindi nyo natitigilan ang mga Duterte? Talaga bang pilit at pinilit yung hanapan ng dahilan at butas para sirain ang kanilang pangalan? Bakit? Hindi ba nyo nasaksihan nung kapanahon ni Tatay Digong na kay ganda? Maraming project ang nagawa sa buong Pilipinas. Nabawasan ang krimen sa Pilipinas. Nabawasan ang drugs addict, drug user, drug user, o masamang sindikato sa ating Pilipinas. Di ba niyo nasaksihan ang kanyang ginagawang kabutihan para sa sambayan ng Pilipino? Mga bobo! Ang palakpak kay Tatay Digong at sa mga buong kaisog at mga buong supporters ng Banatiros at mga Duterte supporters. Ayan. Tatawanan lang natin ang mga Marcos na wala naman talagang ginagawa sa bansa. Kung hindi maninira at sirain ang pamilya Duterte sa kabila ng kagandahan na iniwang alaala ng siya'y nawala na sa Malacanang. Napakaganda ang kanyang iniwang alaala. Tuloy? Digan ang veteran Filipino actor turned to politician at ngayon representative na si Richard Gomez at tila tahasang binasag ang katotohanan na lehitimo o totoo ang kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang lugar mismo sa Leyte ang siyang buhay na patotoo na during Duterte's time ay bumaba ang kriminalidad at halos maubos umano ang adik sa Ormoc City. Tila di makapaniwala at tila nagulantang ang mga ilang buayang mambabatas ng isa-isang isiniwalat na mismo at nanindigan ng representative na si Richard Gomez na bumaba raw ang kriminalidad at halos maubos di umano. Talaga naman ang gobyerno ito, kapag sino yung nagsabi ng katotohanan ay talagang kinukontra at pinipilit sirain ang pangalan. Wala talaga magawa ng maganda sa Pilipinas. Walang matinong ginagawa. Tuloy? Ano ang adik sa Ormoc City at kung hindi raw dahil sa kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay baka raw lalong lumala ang kriminalidad at droga sa nasabing lugar. Sa nangyaring pagdinig, matapang na tinawag na sinungaling ng former mayor ng Ormoc na ngayon representative na Ito naman si Barbers. Isa rin to sa laglag. Isa rin tong talagang wag natin iboto. Wala rin itong ginawa sa Congress
Papugi lang meron ito eh. Oo, talaga lang. Sayang pa naman to. Anak pa naman to ni dating Ace Barber. Ace Barber ba yung tatay niya? Dating Tipenti. Nung panahon ni kung hindi ko nang kamali, panahon ni Ramos. Maganda. Pero ngayon, sumanib na sa mga kaya hindi ko na inangaan to, kaya isang bubo ito eh. Ayaw nilang sumama sa matitino ang ginagawa sa bansa. Mas gustuhin pa nilang sumama sa kasamaan. Na nakikita naman ng sabay ng Pilipino na walang ginagawang panama at walang ginawang tama ang gobyerno ito. Maging sa mga pangako, nasisira. Ha? Bakit na dyan kayo sumama? Akala ko ba gusto niyo umupo dyan sa Congress para makatulong kayo sa bansa? Bakit doon kayo sumama sa hindi nakakatulong sa bansa? Ito pong tanong ng sabay ng Pilipino. May ano bang ginagawa niyo sa Congress? O sa alam ko rin dati rin nung hindi ko nagkakamali, comment naman po ninyo sa baba. Kung hindi ko nagkamali, dating senador din to eh. Naging senador din yata ito si Barbers na to eh. Oo. Pero wala. Wala man na tayong nakikita nito na may ginawang batas para sa bansa. Kaya kung makapag-asta sa Congress, mahal ng sambayan ng Pilipino. Mamahalin ka kaya ng sambayan ng Pilipino kung wala kang magagandang ginagawa para sa bansa? Bubo? Mabuti po to si Congressman Richard Gomez. At na yung mag-asawa na yung si Lucy Torres Gomez. Napakagaling nila. Oo. Nayulanda na yan. Pero bunlad ang Ormoc. Ilang bagyo na ang dumadaan nun sa Ormoc. Oo. Pero itong Tacloban, nayulanda na hanggang ngayon. Kung hindi lang dahil kay Tatay Digong, hindi mapaganda ang Tacloban. At hindi matutulungan ang nabiktima ng Yolanda sa Tacloban kung hindi lang dahil kay Tatay Digong. Oo. Hindi nila mailagay sa maayos na kalagayan yung mga tambay ng Pilipino sa mga nabiktima ng Yolanda. Ito si Romaldis, ang tagal na yan sa Tacloban. Wala pong ginagawa kundi ang sarili, pinabundat ang tiyan. Binusog ang tiyan, pati ang kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan na mga sakim sa kapangyarihan at kurakot. Na si Richard Gomez ang naging testimonya di umano ng self-proclaimed drug lord na si Kerwin Espinosa matapos sabihing hindi totoo di umano ang kampanya kontra droga ng dating Pangulo. Bakit itong Kerwin Espinosa nito? Bakit nasa labas ito? Bakit nasa labas na ito? Ngayon, kung Marcos na nakalabas na ito. Huling-huli na nga kayo. Nakasuha na nga kayo ng tungkol sa droga. Tapos ngayon, iba na ang naging presidente. Wala ka nang naging kasalanan at hindi natutuo yung laban sa droga. Buang yata ito. Bisaya ka pa naman dako dong. Tus Ginoo dong.
Huwag mong gawin, masira ang buhay mo. Daw, gumawa ka ng maayo dong. Para sa imong isig katawa dong. Aron, dili ka masira ang buhay mo dong. Sus dong, madaling gumawa ng kabutihan. Kung talagang itanim mo sa inyong puso at isipan ang pagmamahal sa kapwa at pag-uunlad sa bansa. Napakagandang pong sinyalis upang malayo ang inyong marating. Pero dong yung mga drugs dong, wala dong. Bilang mga araw mo dong. Pag drug ang katukan mo at masamang elemento sa lipunan, ay wala. Surti-surtihan na ang buhay nyo. Hindi talaga katulad ng gumawa ka ng tama, gumawa ka ng normal, maginhawa kahit saan ka mapunta. Pangulong Rodrigo Duterte at tila napahiya rin ang mga ilang mambabatas at ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barber na tila pinagpipilitan raw di umano na dapat managot ang dating mayor ng Davao at dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa kanyang ginawa umano sa lahat ng lugar sa Pilipinas at tila kinatwiran pa ng ilang mambabatas sa nasabing pagdinig na dapat raw humarap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipaliwanag ang kanyang sarili sa mga akusasyon ni Kerwin Espinosa. At dahil nga dito, tila hindi naman mapigilan na manggigil ng marami sa ating mga kababayan. Paano ba nga masasabi niyo nang walang katotohanan ang laban sa droga? Naulihan ka na lahat, Kerwin Espinosa. Naulihan ka na? Nakulong ka na dahil sa droga, tapos sasabihin mo walang katotohanan ang laban sa droga. Nang tila ipagdiinan mismo ng PIDEA sa pangunguna ng kanilang chairman na si Lasso na halos wala raw umanong naging magandang resulta o inaccurate ang data na pinasa raw noon ng dating Pangulo sa lahat ng operasyon di umano patungkol sa kanyang kampanya at paglaban kontra droga. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, sila nasampal raw ng katotohanan ng lahat dahil ayon raw mismo kay Richard Gomez, inaccurate o hindi totoo ang ilan sa data na nakuha ng PIDEA dahil ang resulta ng kampanya kontra droga ng Pangulo ay mismong lumabas sa lugar ng Ormoc sa Leyte kung saan tila matapang na nanindigan ang dating mayor ng Ormoc na ngayon representative na si Richard Gomez nang simula ng ipatupad ng dating Pangulo Rodrigo Duterte ang nasabing kampanya kontra droga o war on drug ay bumaba ang drug cases sa kanilang lugar. At bilang pagpapatunay nga nito ay nakapag-post pa ang kongresista na si Richard Gomez kung saan ay tila tahasang pinasalamatan pa nito ang dating Pangulo sa kanyang What? Wala daw pinagbago nung panahon. Wala daw katotohanan yung laban sa droga nung panahon ni Tatay Digong. Wala daw. Pero kapag narinig mo sa mga tao, sa mga kalaban ng mga tumitira sa mga Duterte, marami daw namatay. Ha? Kung walang katotohanan yung sinasabi nilang mga Marcos na laban sa droga at yung sinasabi ni Kerwin Espinosa, bakit lumalabas? At bakit? Ano? Bakit nyo sinasabing marami namatay nung panahon ni Tatay Digong? Tapos ngayon, wala lang katotohanan. Ano yan? Hindi maintindihan na. Understand. I cannot understand. effort na maibsan at limasin ng mga durugista sa kanilang lugar at naging mapayapa ang kanilang lungsod. At ayon pa sa kanyang post noon,
na inilabas online. Yesterday, Lucy Vince Rama and I took our oath with President Rodrigo Duterte at Malacanang Palace. When it was my turn to have a photo with him, I thanked the President for helping us with our anti-drug and infrastructure program in Ormoc. For context, from being the drug capital in Eastern Visayas, Ormoc became the fastest city in the country during his term. A turnaround that would not have been possible if the chief executive had a soft stand on illegal drugs. I was almost in tears as I thanked him, realizing that he will be in office for a few more days as our leader. Thank you, PRRD. You will go down in history as one of the best president this country has ever had. President Duterte said to me, magkaibigan tayo. Unquote. Matapos tila isa-isang binasag at panindigan ni Congressman Richard Gomez na talagang nakinabang ang ilang lugar sa Pilipinas sa naging paglaban ng dating Pangulong Duterte sa kontra-illegal na droga. Tila dito ng araw na sampal ng katotohanan at tila sunod-sunod na pinusta ng kahihiyan ang mga kongresista at Tingnan nga po. Tingnan na po. Alamak na po talaga sobrang. Ngayon, dami at marami na pong kawawa. Maging user, maging addict, kawawa na po sila. Pinirahan lang ng mga masamang elemento sa ating lipunan. Maging kabihiraang side. Pinipirahan na lang sila ng mga masamang elemento. Ng mga taong walang inisip kundi ang kumita sila. Kaya kawawa ang mga biktima. Yung mga gumagamit sa droga, kawawa sila. Sila ang kawawa. Dahil pinipirahan lang sila at ginagamit lang sila ng mga masamang elemento sa telepono. Kaya ako sa inyo, huwag niyong gawin, masisira ang buhay. Kung ipagpatuloy niyong gumamit yan, hindi lang sarili niyo ang masisira, pati buong pamilya. Dahil gayahin at gagayahin ng mga anak niyo. Dahil nakikitaan ng mga magulang na gumagamit kayo, gayahin at gagayahin kayo. Masisira kayo. Maniwala kayo. Ubos ng kayamanan nyo, ubos ng pinaghirapan nyo sa mga construction, trabaho ng construction, o driver, masisira lang yung pinaghanap buhay nyo. Masayang lang na hindi nakakarating ng tama sa inyong buong pamilya ang mga sinisildo nyo. Then, ginagamit nyo sa mga masamang elemento sa paggawa ng mga bisyo, paggamit nyo ng mga bisyo, masisira ang buhay. Kaya ako sa inyo, tigilan nyo na ang mga malapit sa buhay. Gumawa kayo ng matino, gumawa kayo ng maayos para sa inyong pamilya. Mapag-aral nyo ng mabuti ang inyong mga anak. Kahit anong hirap, kahit construction boy lang po tayo, kung tayo naman ay marunong kumawak ng pera para sa ating pamilya, ay hindi tiyak mas mapindin kayo sa inyong paroonan. At mapag-aral nyo ng mabuti ang inyong mga anak. Pero kung hindi po nyo titigilan ang inyong bisyo na yan, hindi lang po ang sarili nyo ang matisira, pati ang inyong buong pamilya. Nasa inyo na yan kung hindi po kayo maniwala at makinig sa payo ni Chris MTV bilang isang simpleng mamayang Pilipino.
katulad ni Kerwin Espinosa. Narito pa ang ilang patunay na inilabas na pahayag noon ng dating mayor ng Ormoc at ngayon kongresista na si Richard Gomez at ng kanyang asawa na si Lucy Torres. And I quote, siguro kung wala kang first-hand experience, madaling sabihin na failure yung programa ni Presidente. Pero pag galing ka sa isang lugar tulad ng Ormoc noong 2016, makikita mo na talagang very effective yung trabaho na ginawa ng kapulisan laban sa drugs. Kung hindi si Presidente Duterte yung naging presidente natin, itong panahon na to, siguro by now, talagang nasa narco state na tayo ngayon. So, the war on drugs is what really saved our country. Unquote. Sabi pa noon ni Lucy Torres Gomez, I quote, I will... Itong mga ito kasi, no? Itong mga gobyerno ngayon at nakaupo ngayon, na hindi marunong lumaban sa droga. Ito po yung mga duwag. Pag ikaw'y duwag, hindi ka dapat mupo sa gobyerno. Dapat wala kang pwesto sa gobyerno dahil hindi mo kaya ipaglaban ang sabay ng Pilipino. Kahit nga siguro, isa kang opisyal sa gobyerno, kahit may nangyayari sa daanan, at pag-uwi mo, madaanan mo yung pangyayari. Wala. Titingnan mo lang siguro. Kahit kawawang-kawawa na, kahit naman nagmamakaawa na yung tao, baka hindi mo pa matulungan dahil sa kanduwag. Dapat hindi ka umupo sa bansang Pilipinas. Hindi ka dapat nandyan sa gobyerno kapag isa kang duwag. Dahil kapag ikaw isang pinuno sa gobyerno, dapat matapang ka at ipagtanggol mo ang sambayan ng Pilipino mula sa mga kasamaan. Dahil binuto ka ng tao at gusto mong umupo, tulungan mo ang bumuto sa iyo. Palagahan mo ang kanilang mga buto, palagahan mo bilang isang Pilipino. Pero kung wala kang kakayahan ng ganon, tapang, at wala kang prinsipyo, pag sarili interest mo lang ang kailangan mo para yumaman ka, mga pamilya mo, umunlad, mga kapatid mo, matulungan mo, ay huwag ka nang tumakbo sa gobyerno. Doon ka na lang magsasaka ka na lang. Doon ka na lang sa magsasaka. At least wala kang ipagtanggol doon kasi palayan. Ano lang mo doon? Palayan. Kalabaw lang gamit ito para harap o gano'n. Pagod ka na, pahinga. Ay kung dito ka pag ikay na sa gobyerno at hindi mo kaya pagtanggol, wala kang silbi dyan. Ano ba silbi mo dyan? Umalis ka na lang kung wala kang kayahan pagtanggol. I'll stand on what I have always said na President is not perfect. He has never rin naman projected himself as the perfect president. But if there was a legacy, yung nagawa niya to clean up our city from the evil effects of drugs that had been in this city for the longest time, hindi yun mababayaran because kahit anong linis ang gawin dito sa baba, kung merong protector sa taas, walang mangyayari. It really has to be a unified effort. Unquote. Narito ang buong detalye kung saan tila nasampal ng katotohanan ng ilang mangbabatas sa Kongreso at tila sabay-sabay na pahiya ng pinatunayan mismo at nanindigan ng dati. Yan po ang katotohanan. Kung hindi mo kaya pagtanggol ang sambayan ng Pilipino, ay lalawigan na sinasakupan mo lalawigan, huwag ka nang umupo. Huwag mo nang pasukin ang gobyerno kung hindi mo kaya ipagtanggol ang nanirahan sa ating gobyerno. At ang nanirahan sa ating gobyerno ay ang sambayan ng Pilipino na umaasa sa gobyerno para matulungan sila kahit anong klaseng tulong at kahit anong klaseng problema na dyan kayo. Pero kung hindi nyo kaya gampanan yun, huwag na kayo dito umupo sa pamalaan. Doon na lang kayo sa kangkungan.
shout out kay magandang gabi sa inyo lahat. Shout out sa nandiyan ngayon sa iba-ibang bansa. Sa ating mga mahal na OFW. Saan man kayo ngayon naroon, shout out sa inyong lahat at ingat-ingat. No? Ingat kayo palagi kung saan man kayo naroon. Dito po sa ating Pilipinas, shout out sa Masin Southern Liti na pong gamay. Shout out sa Calso TV. Yan, subscribe niyo yan. Shout out kay Boy Sardinas. Yan, isa po yung vloggers. Sir TV vloggers. Alam niyo kung alam na natin na kilala niyo na yan. Kilala niyo na yan. At sa mga banateros, Boss Banat Bay, Boss Dada at Boss Ali. Boss Oli at sa buong mga supporters ng mga Duterte. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po kay Roger. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po sa may Renaissance Tower 1000. Shout out po sa ating mga magigiting na mga gwardiya dyan. At sa ating mga kasamahan din mga driver dyan. Ingat bro! Shout out po sa inyo lahat dyan. Dyan po sa Muscula International School sa may Ugong Pasig. Shout out po sa inyo lahat dyan. At sa ating po mga kaibigan sa TikTok at sa Popo. Shout out po sa inyo lahat dyan. At shout out po kay Idol G. Guevara. Shout out po sa inyo, Idol. Shout out po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga vloggers na legit vloggers, shout out po sa inyo lahat. At sana ay magampanan natin ating tungkulin sa pagtulong sa ating kapwa. Kahit po gaano man kahirap ang buhay, may maiparating pa rin tayong tulong para sa ating kapwa. Mahirap at dapat matulungan na hindi napapansin ng ating gobyerno. Mabuhay at mabuhay, Chris MPD, Jiggy Bara TV, and mga Baladeros, at sa lahat po ng mga legit vloggers. So, tapos nila. Hanggang sa muli. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.